Ang dengue fever ay isang malalang sakit na dulot ng virus na ipinapasa ng lamok na Aedes aegypti na karaniwang matatagpuan sa mga tropikal na bansa tulad ng Pilipinas. Ang mga lamok na ito ay kadalasang aktibo sa umaga at hapon, lalo na tuwing tag-ulan, kapag ang tubig ulan ay nagiging pugad ng mga lamok. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ang dengue ay patuloy na lumalaganap sa iba't ibang parte ng bansa at ang mga outbreak ay nagiging mas madalas dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon at kakulangan ng mga preventive measures. Hindi lamang mga bata ang apektado ng sakit na ito, kundi pati na rin ang mga matatanda at mga taong may mahinang immune system. Ang sintomas ng dengue ay maaaring magsimula mula sa simpleng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, hanggang sa mas seryosong komplikasyon gaya ng pagdurugo, na maaaring humantong sa dengue hemorrhagic fever, na isang malubhang anyo ng sakit. Dahil dito, mahalaga na tayo ay mag-ingat at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue sa ating tahanan at komunidad. Ang sakit na ito ay maaaring iwasan kung tayo ay magiging responsable at magtutulungan sa pagpapatupad ng mga simpleng paraan upang maprotektahan ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay. Narito ang 5 mabisang paraan upang maiwasan ang dengue. Una, siguraduhing laging malinis ang kapaligiran sa loob at labas ng bahay. Iwasan ang pagtatambak ng mga bagay na maaaring maging imbakan ng tubig, tulad ng mga lumang gulong, bote, paso, o kahit na mga takip ng bote. Ang stagnant water o nakatiwangwang na tubig ay isang pangunahing atraksyon para sa mga lamok dahil dito sila nangingitlog. Ang regular na paglilinis ng mga alulod, kanal, at florera ay mahalaga upang hindi ito maging pugad ng mga lamok. Ang simpleng pag-alis ng tubig sa mga ito ay makatutulong upang mabawasan ang lugar na maaaring pamahayan ng Aedes aegypti. Pangalawa, mahalaga ang paggamit ng kulambo o mosquito nets, lalo na sa gabi. Ngunit ito rin ay epektibo kahit sa hapon, lalo na sa mga tahanan na walang aircon o masyadong bukas ang mga bintana. Dahil ang mga lamok na nagdadala ng dengue ay aktibo sa araw, ang pagtulog ng protektado ng kulambo ay makatutulong upang hindi tayo kagatin ng lamok. Para sa mga lugar na hindi gumagamit ng kulambo, tiyaking sarado ang mga bintana o gumamit ng mga screen upang pigilan ang pagpasok ng mga lamok. Pangatlo, ang paggamit ng insect repellent ay isa pang epektibong paraan upang protektahan ang ating mga sarili mula sa kagat ng lamok. Ang mga repellent na may DEET, picaridin, o langis ng lemon eucalyptus ay napatunayang mabisang panlaban sa mga lamok. Mahalagang mag-apply ng repellent sa mga nakalantad na bahagi ng katawan tulad ng braso, binti, at leeg. Dapat din tandaan na ang repellent ay kinakailangang i-reapply tuwing ilang oras, lalo na kapag pinagpapawisan o pagkatapos maligo. Ang simpleng paggamit ng repellent ay makababawas ng tsansa na makagat ng lamok at maprotektahan laban sa dengue. Pang-apat, magsuot ng tamang damit na makakapagbigay ng dagdag proteksyon laban sa kagat ng lamok. Iwasan ang pagsusuot ng manipis at maiikling damit, lalo na kung ikaw ay pupunta sa mga lugar na maraming lamok gaya ng mga mabababang lugar, taniman o gubat. Mas mainam na magsuot ng mahahabang manggas at pantalon upang masakop ang mas malaking bahagi ng balat at maiwasan ang kagat ng lamok. Ang mga damit na may matingkad na kulay ay inirerekomenda rin dahil hindi ito gaanong naaakit ng mga lamok kumpara sa madidilim na kulay. Panghuli, makibahagi sa mga community cleanup drives at mosquito fogging activities na isinasagawa ng barangay o lokal na pamahalaan. Ang sama-samang paglilinis ng mga lugar na may stagnant water at pagtulong sa fogging programs ay isang mabisang paraan upang mabawasan ang populasyon ng mga lamok sa inyong lugar. Ang fogging ay isang pansamantalang solusyon na nakakatulong sa pagpatay ng mga adult mosquito habang ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid ay tumutulong sa pagpigil sa kanilang pagdami. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa dengue ay hindi lamang responsibilidad ng iisang tao, kundi ng buong komunidad.
kailangan ng tulong-tulong na pagkilos upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan upang masiguro na ang ating kapaligiran ay ligtas at malayo sa mga sakit na dala ng lamok.